Hello! What's up mga kaagbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs! Yehey! Magandang araw mga kaagbay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso at kapamilya. Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. For today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa um, progress ng education, kumbaga, kung yung current situation ng education dito sa Pilipinas. But before that, I would just like to mention na itong damit ko, itong polo shirt ko, ay nakita ko lang sa loob ng aking old cabinet. So, nasa 6 years ago, nasusuot ko pa. Last na naisuot ko ang polo shirt na to. And after that, hindi ko na nagamit kasi nga tumataba po tayo. Nakakahiya at nakakatawa mang aminin, ngunit tumaba tayo guys sa mga panahong yon. And so, hindi na nagkasya sa atin ang polo shirt na to. Pero last week, I revisited nga yung cabinet at isinukat ko ulit. At thanks God, merong nagkasya sa akin. Kaya nagamit ko ulit. No? So, I'm happy and I'm glad na naisuot ko siya ulit. Kasi ilang beses ko lang itong nagamit. Ngunit sayang naman, no, kapag hindi siya nagamit, nandun lang siya sa loob ng cabinet. So happy, no, happy ako na nagamit ko siya ulit. And so yun nga, ayan, so thanks God na nagamit ko siya. So at this point, pag-uusapan naman natin yung situation, of course, ng educational system dito sa Pilipinas. And by the way, it's lunch break right here, right now. So sinamantala ko ang kukunting panahon para makapag-vlog dito sa ating paaralan. And of course, nandito tayo sa Pagtinabangay office. So kung inyo makikita, dito ako palaging nagba-vlog dito sa ating Pagtinabangay office. And by the way, you might wonder, bakit nandito si host sa loob ng paaralan when in fact, bakasyon ngayon, no? Academic break, kumbaga. Vacation, kumbaga. Sana all. Pero dahil nag-serve po tayo sa National Learning Camp, no? So andito po tayo. Meron kasi tayong isang estudyante na kumbaga kinulang ng efforts nung nakaraang school year, kaya nag-undergo kami ngayon ng remediation program. So yun nga mga kahagbay, Mondays to Fridays, andito tayo sa paaralan, nagsiserve, no? Para sa bata, para sa bayan. So yun naman talaga ang ating sinumpaang tungkulin mga kahagbay. So tuwing Lunes at saka Biyernes ay modular, kumbaga. So yung bata ay nasa kanilang tahanan lamang, ngunit meron tayong ibinigay na task or activities for him to comply. Tsaka, since Martes ngayon, so, kakaalis lang nung estudyante ko, yung klase ko sa kanya is 8 to 11. 8 to 11 yung klase ko sa kanya. Ngunit kasi, medyo late nag-umpisa, so late din nakalabas, no? So
mayroong mga adjustments, of course. Ngunit nasanay na rin naman tayo na nasa loob tayo ng classroom, na nasa eskwelahan tayo. Minsan nga kahit weekends, 'di ba? 'Di ba mga kaguro, mga kaagbay, andito po tayo sa loob ng paaralan just to make sure that there is learning. There is teaching and learning inside the classroom. Kasi ang pinaka-importante, una sa lahat, yung learning ng mga estudyante natin. Kasi ang prinsipyo ko ay dapat pagtrabahuan ko ng maayos yung trabaho ko. Of course, yung pagsiserve sa aking mga estudyante. Kasi sa sinabi ko na nga kanina, ito naman yung sinumpaan kong tungkulin. No? Para sa bata, para sa bayan. And hindi naman mahirap yung adjustments. So, parang normal lang na days ng school year. So, andito kami sa paaralan. Kasi yung wife ko andun din sa katabing paaralan. So, ito yung junior high school at doon siya nagtuturo sa senior high school. Kaya, relate much. Kumbaga, pareho kami ng trabaho and so, naiintindihan namin ang galaw ng bawat isa when it comes to work. Kumbaga. So, ayan, merong mga paperworks tayo dito. Marami tayong ginagawa at marami pa tayong dapat gawin. May mga deadlines na dapat i-comply. May mga deadlines na dapat pagtuunan ng atensyon. And of course, may mga task, marami pang mga task na nakaatang sa atin. Ngunit, ano't ano pa man, kahit minsan puyat, pagod, eye bags, ayan. Pero okay lang. Kaya natin to. And happy lang ako at least. Nafe-feel ko naman na compensated. Yes. Sorry po sa sorry po sa maikling sandali na nawala po tayo kasi meron pong anong tawag nito, courier na dumating, delivery. Tapos hindi sa atin yun, sa isang kasamahan natin. Sana all, taga sana all na lang tayo sa mga ganyan. So going back sa ating topic, last week nag-kick off yung ating Brigada Eskwela program. And so, malinis na yung majority ng mga areas dito sa loob ng paaralan. And since Tuesday ngayon, so second week na kumbaga ng ating Brigada Eskwela program, at marami pa rin sa mga estudyante at mga magulang ang nagpunta para tumulong sa Brigada Eskwela. And at the same time, ito na rin yung time na nagpapa-enroll sila, no? Para sa darating na pasukan sa taong 2023-2024. Panibagong school year na naman. And by the way, this is my, ang ilan na ba? 10th year, no? 10th year ko na pala dito sa DepEd. So masaya naman ako na nagsiserve sa mga estudyante. Although minsan hindi natin maiwasan na may mga sakit ng ulo. Ayan. Yun nga kasi paperworks, special assignments. Ngunit kaya natin to. Kakayanin, no? Hanggat sa abot ng ating makakaya ay gagawin natin ang ating sinumpaang tungkulin. So
So, I'm so happy na yun nga, may mga benefits naman, of course, na naibigay sa atin yung DepEd. So, hindi tayo pinabayaan ng DepEd. At yun nga, kaka-receive lang natin ng ating tinatawag na performance-based bonus or PBB. So, kukunti lang naman siya na amount, no? O hindi siya kalakihan, it's 45% ng ating monthly salary. Pero malaki na ang maitutulong nito sa ating mga gastusin, of course. Meron tayong mga bayarin na dapat bayaran. Meron tayong mga nakaplano na, kumbaga, hindi pa nga dumating yung PBB, of course, nakaplano na kung saan natin ito gagamitin. So, yung mga times na ganito, yung pagbibigay nila ng mga bonuses, no? Mga incentives, mga allowances, ito yung mga time na happy tayo. Right? And we must be, sabi pa nga, we must be contented with what we have and with what we will be receiving. Kasi, yung ibang tao, yung mga ibang mga professionals dyan, hindi pa nga sila nakapasok, no? Hindi pa nga sila nakapasok sa DepEd, and they are wishing and they are praying hard na sana ay makapasok sila. So tayong nasa system, tayong nandito na, natanggap na tayo, gagawin na lang natin ng tama ang ating mga trabaho. And I just hope na magampanan ko ng maayos ang aking mga tungkulin and magiging happy, kumbaga compensated yung salary na aking tinatanggap will be tantamount, no, to the efforts that I have exerted in my work as teacher. So, yun lang naman ang aking gusto, na magiging okay ang lahat and magiging happy sa akin. Makikita ko rin na happy yung ibang tao, yung mga parents at saka yung mga estudyante sa aking pinapakita na performance, no? Para magiging happy ang lahat, right? So, may mga lapses man tayo minsan, pero sisikapin natin na mas marami ang ating accomplishments, mas marami ang ating mga nagawang mabuti kaysa mga medyo sablay or hindi ganong kabuti, right? Yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nandito, to serve the nation, to serve the students, para sa bata, para sa bayan. At yan lang po muna ang aking vlog for today. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa aking mumunting bahay. At kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey!